ang karugtong ng nakaraan, at sa K-Club, habang pumailanlan ang masayang tugtugin, sabay-sabay nagkakasiyahan ang mga kilalang tao, patuloy sa pag-indak. Ang babae na, kasabay ng mga kabataan na nagsasayaw din doon, maya-maya ay may isang lalaki lumapit sa babae, agad itong hinawakan sa balikat pababa sa balakang. Ang ganda ng panahon ngayon, di ba? Bahagyang bigkas ng lalaki mula sa likod ng babae. Nako, ano? Ang ginagawa mo, bumaba papunta sa balakang ang kamay ng lalaki. Ano ba? Itigil mo yan, sabi ko itigil mo yan, bahagyang sigaw ng babae, ano ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Sabi ng lalaki, paano kita makikilala? Wala akong idea. Pumipigles, nasabi ng babae, what the whistle, bulong nito, nasa daan ka, kaya tumabi ka, bahagyang sumulyap ang babae. Patalikod para makita nito kung sino ang lalaking nasa likod niya. Ako sina Cho Sai-han, para namang hindi mo ako kilala, but I'm actually a good guy. Ito ay nagiging kawili-wili, bulong ng lalaki, kumuha tayo ng kwarto at uminom ng whiskey, sabi ng lalaki habang akbay ito, kinakausap kita ng maayos. Sabi ko bitawan mo ako, bakit ka nagkakaganito? I'm Cho Sai-han of the Moonlight Season, kaya, itigil ang pagpapanggap na hindi mo ito gusto, habang palapit ang ating bida. Hoy, nagiging delikado na ang mga bagay dito. Kaya mas mabuting bitawan mo na yang kamay mo, at sino ka ba? Galit na sabi ng lalaki na hawak pa ring ang balikat at balakang ng babae. Alam mo ba kung sino ak? Hindi natapos ang sinabi ng lalaki nang agad binaligtad ito ng babaeng si Kay. Ang sabi ko sa'yo, bitawan mo siya, nakangiting sabi ng ating bida. What a jerk, isang sexual harassment, na isang taong nasa public. Nako, di ba si Cho Sai-han yun? Oh my goodness, pumapatol daw siya sa mga babae at kay Kay, totoo ba yun? Nagdudulot siya ng kahihiyan sa lahat ng tao, ang bastos na yan ay ganap na basura, maririnig na sabi ng mga nakasaksi, ungol ng lalaki habang nakatihaya ito, tama lang yan sa kanya kung kumilos siya. Akala mo kung sinong nakakataas, dahil ba sikat siya na celebrity, ano ito, agad na bumangon, ang lalaki, ikaw, alam mo kung ano ang ginawa mo sa akin, sigaw ng lalaki, isa kang pervert elimination, sabi ng babae. Ano, ako isang pervert elimination, ulit na sigaw ng lalaki, ang bitch na ito, nasisiraan na ba ito ng bait, bulong ng lalaki, hehe, sabi niya ay pervert daw siya pervert, si Cho Sai-han na naman ba yun? Bahagyang laming-galinga ang lalaki na tila napapahiya sa mga naririnig. Nililigawan ako ng bastos na iyan kanina lang. Tama lang sa kanya iyan, agad tumayo ang lalaki at, may nakakita sa nangyari isang hindi pagkakaunawaan ito, ano, biglaan, hindi pagkakaunawaan, na-attract lang ako sa'yo, at gusto ko lang makipag-chat sa'yo saglit, kaya iyon ang dahilan kung bakit mo ako sinusubukang kaladkarin palayo, anong pinagsasabi mo, na hinihila kita palayo, first time mo ba dito, parang wala kang masyadong alam sa kultura ng Gangnam Club, ganito ang mga naririnig ng lahat. Ano, Gangnam Club culture, kakalipat ko lang dito from Hong Kong. Sa pagpapaliwanag ko, walang Korean na hindi makikilala si Cho Sai-han. Bulong nito, no wonder parang hindi ka pamilyar sa Korean sensibilities. Sabi ng lalaki, gusto ko magpakilala ako ng maayos sa'yo, ako nga pala si Cho Sai-han. Na kanina pa nakatayo ang ating bida at tinitignan sila habang nakapamaywan. Bullshit ka, sabi ng ating bida, na agad napatingin ang lalaki sa pagmumura ng ating bida, maging si Kay, ay nagulat. Huwag mo siyang bigyan ng hindi pagkakaunawaan, at hahawakan mo na lang ba sa kamay at bewang ang sino mang babaeng gusto mo. Sabi ng ating bida na pinagsalikop na ang braso nito. At hindi ba medyo harsh yun, napasulyap naman si Kay sa ating bida. Ngumiti ang lalaki at, ngayon ko lang nahanap ang babaeng katulad niya at kaakit-akit ito. Mukhang high ka, ang bastard na ito ay naka-drugs, hindi isang malakas, ngunit isang uri ng stimulant. Medyo hindi nakatutok ang kanyang mga mata, at may kung anong mahinang amoy sa kanyang hininga, mahinang sambit ng ating bida habang pinag-aralan ang kilos ng lalaki. Anong sinasabi mo? Tinatakot mo ba ako dahil isa akong public figure? Sagot ng lalaki, at unang nagagalit ang may kasalanan.
Muling sambit ng ating bida, di kung hindi, ayos lang, bakit ka nagagalit? Hinihila mo na ba ang celebrity card ngayon, na nakasimangot ang lalaki? Ikaw, hindi ko hahayaan mag-slide ito, may CEO, narito ka. May problema ba? Tawag ng may-ari ng Club K, ngumiti ang ating bida nang makita ang may-ari. Ang tagal na rin, President Woo Jin Ryang, ikinararangal ko na maalala mo ang pangalan ko. Sabay yuko nito, mukhang mapapa-trouble na naman ako ngayon. May recorded dito diba? Well, ang naka-drugs na celebrity na yan ay sexual na hinaras ang aking kaibigan. Ang hayop na ito, hanggang sa huli, at gusto kong magsampa ng opisyal na reklamo, mangyaring makipagtulungan. At agad nag-react ang lalaking hanggal, magsasampa din ako ng reklamo. Dahil pinagbibintangan mo ako ng drug addict diba? Sigaw na galit ang lalaki, na halatang guilty ito. Di tumawag tayo sa 112, bastard ka, wag kang umarte na matigas ka. Nagkamali ka ng ginulong tao, humingi ka ng tawad ngayon din. Sigaw ng lalaki, ngumiti ng mapang-asar ang ating bida. Bago muling nagsalita, tingnan natin kung saan ko inilagay ang mga numero ng telepono ng mga reporter na kakilala ko. Agad nagbago ang itsura ng lalaki, sorry na. Agad itong lumuhad ng nakataas ang mga kamay, sorry, kung nawala man ako sa akin isipan. Kumilos ako sa paraang maaaring hindi maintindihan ulit. Taos puso akong humihingi ng tawad, kung mapapatawad mo lang ako sa ganitong paraan. Mabilis siyang humingi ng tawad, mahinang sambit ng ating bida. May kakaiba akong naramdaman dito, sa ngayon, mas makabubuting umalis ako kaagad sa lugar na ito. Bulong ng lalaki, patawarin na natin siya. Nakakaapekto rin ito sa negosyo ng club, dapat ay tayo. At tapos ay hahayaan natin ang mga nakaraan na lumipas minsan lang. Ikaw, sa susunod ay mag-iingat ka, at huwag ka nang maglakas loob na hawakan ng casual ang katawan ng babae. Bahagyang sigaw ng babae, I'm sorry, mag-iingat na ako. Agad kumilos ang lalaki para umalis, then, maghintay ka lang. Ikaw na scum, talagang pagbabayaran kita sa kahihiyan ito. Bulong ng lalaki, ganun lang yun, tapos na agad. Ang boring naman, hey, Tara na nga, sabi ng mga saksi sa sayawan na yon. Oo, nga, na nakakasira ng mood, ano pa ang silbi ng sayawan ngayon? Oo, Tara na nga, sabi pa ng isa, napaisip naman ang may-ari ng club. Agad nagsalita ang ating bida, everyone pasensya na sa abala, at para makabawi ay sagot ko ang lahat ng drinks nyo ngayon, unlimited. Boss, patunugin mo agad ang gintong kampana ng malakas at malinaw ngayon. Agad natuwa ang may-ari ng club, oo, naintindihan ko CEO. Oh, talaga ba, lahat ng drinks ay libre ngayon? Damn, siya nga ay talagang uri ng chable, usapan ng mga nandoon sa Club K. Wuho, kahit na whiskey ay libre, let's go to the party. Sigaw ng DJ at agad ng mix ng masayang tugtugin. Gumiling ang mga kababaihan, let's go. Mapababae o mapalalaki, at sabay sa pag-indek ng iba't ibang uri ng step ng pagsasayaw. Sa masayang tugtugin, sa dance floor ang kanilang hakbang ay napahinto, kasabay ng maingay at masayang tugtugin. Nakatayo ito ng magkaharap na nagkatinginan ng matagal. Opa, ngayon gabi, sabi ng babae, ano ba ang dapat kong gawin? Sagot ng ating bida, mag-iingat ka sa labas, Ano bang pinagsasabi mo? Saan ako pupunta? React, agad ng ating bida. Gusto kong magsaya ka, at mag-ingat sa mga malalaking tao. Agad napatingin ang babae sa mga mata ng ating bida. Nabigla ito sa nakita, mula sa kanyang mata ay nakita nito ang kabilang mundo. Damn, curious ako sa kakayahan ni Black Agent K, lahat at sa mga oras na ito, bulong ng babae, nakita nito ang mundo na pananggalingan ng ating bida, ang malaking palasyo, ang mga kastilyo at ang malawak na lupain, sa kabilang daigdig, ito ay isang precognition, bulong ng babae, at pilit siya na pinapatawag sa ibang mundo, muling bulong ng babae, at nakita nito ang ating bida, na isang kabalyero, habang nasa likod nito ang mga dayo.
At biglang lumabas at nagsalita ang boses, sa pilitan ipinatawag sa pamamagitan ng isang kontrata sa ibang salita na mga Diyos. Kasalukuyan nagluluto ang ating bida, habang pinaikot-ikot ang putahe sa isang kawali na nakasalang sa apoy. Maya-maya pa ay inilagay nito sa steel plate ang mga putahe at inihanda sa lamesa. Ano ang mga mangkok na ito? No way, is this mithril? Note, ang mithril ay isang pilak na parang metal na minasa ng mga duwende. Mas matibay na mas magaan kaysa bakal, habang napatulala ang dalawang lalaki. My lord, ito ba ay parang mga mangkok na ginagamit ng mga duwende? Ako mismo ang nagluto ng espesyal na pagkain para sa inyong lahat. Halika na kayo at maupo. Paanyaya ng ating bida, iginagalang ka namin, aming Panginoon. Ang lahat ng mga mangkok na ito ay mithril at ang mga marka, ito ay talagang dwarven craftsmanship. My lord, sino ka ba talaga? Bulong ni Jerome. Maya-maya pa ay pinagsaluhan nito ang nilutong pagkain ng ating bida. Aming Panginoon, napakasarap nito. Wow, sobrang sarap ng lasa. At napaka-fantastic, at kahit ako mismo ang nagluto nito, ay talagang nakakamangha, at nakikita ko kung bakit ginagamit ng mga chef ang mga hindi kinakalawang na kawali, sabi sa isipang ng ating bida, at muling nagsalita ang boses, nadagdagan ng iyong talento sa pagluluto. Maya-maya pa ay naglagay ito ng stainless na kaserola sa lamesa, pinagsalikop ang mga braso nito at nagtanong, Jerome, ano sa tingin mo ito? Well, hindi ako sigurado, parang siyang kaldero, pero para ring siyang bowl. Nakangiting sabi ni Jerome, agad binuksan nito ang kaserola at muling lumabas ang kasunod na sukat at muling binuksan nito, at muli ay may lumabas na sumunod na sukat. Gulat na gulat ang mga nakasaksi na nakaikot sa kanya. Wow, ano ang mga ito? Ito ay nakakamangha at ito ay isang uri ng mahika. Maari rin ba itong gawin ng mga duwende? Oh, ito ay alam mo. At ako lang ang Panginoon sa mundong ito, na malapit sa mga duwende. At ang lahat ng ito ay mga bagong produkto na gawa ng mga duwende and company. Sabi ng ating bida, wow, ito ay kamangha-mangha. At hindi akong nagsisinungaling sa lahat, ang pangalan ng pabrika na gumawa ng mga kaldero na ito ay Dwarf Company. Jerome, may panukala ako sayo. Opo, pakibigay sa akin ang iyong mga utos. Gusto mo bang subukan ibenta ito? Ano, my lord? Pinagpawisan na sabi ni Jerome, kung ipagkakatiwala mo sila sa akin, ibebenta ko sila sa pinakamataas na presyo. Hindi kumibo ang ating bida, tila pinag-aralan ang sinabi ni Jerome. Biglang nagsalita ang boses, nakakuha ka ng dark mana points. At isa pang bagay, muling nagsalita ang boses. Ang dismasyadong kasamaan ay tumitingin sa iyo ng may kasiyahan. Saan ako makakakuha ng mga naubos na mana stone? Sabi ng ating bida, ano, mga mana stones, mabibili ang mga naubos na mana stone, sa pamamagitan ng mga magic tower at mages, at sila ang pinakamarami, kung tutusin, sabi ni Tallman, kung ganoon ay bilhin ang lahat ng mga ito, bawat isa, muling sabi ng ating bida, ano, silang lahat-lahat, pero, ano ang gagawin mo sa mana stone? Wala ka na bang mana stone? May mga dahilan ako, at masyado kang nag-aalala, sabi ng ating bida. Samantala, sa mga sandali iyon. Sa ilalim ng kabilugang ng buwan, makikita ang kagandahan sa labas ng Club K. At mula sa loob habang tahimik na nakatayo ang babaeng si Kay. Abalang nakatingin sa iba't ibang tao nag-uusap sa kanyang paligid. Naroon pa rin ang pagkabalisa, at habang nakatingin ito sa mga nag-uusap. Kung magkano lang ang pera niya, dapat ay nasa milyon ang halaga ng alak. Pero ano iyon, nakita ko kanina, ang nasilip ko kanina. Nababaliw na ba ako? Naguguluhan na sabi ng babae. Lumakad ito papasok sa loob ng VIP room, nakita niya na nakaupo ang ating bida habang umiinom ng wine. Pero, sino ang lalaking ito? Nagtatakang bulong nito. At ano ang nagbibigay sa kanya ng confidence? Bahagyang sumulyap ang ating bida sa babae. Opa, naiinis ka ba? Sabay dampat ng shot glass. Tinignan ng ating bida ang babae, mag-inuman tayo with benefactor na nakakatanggal na stress mo ngayon. Cheers, sabi ng babae, sabay tungga sa shot glass. At maging ang ating bida ay tumungga din. Wow, opa, napaka-cool mo. Matapos mainom ang nasa shot glass, lumipas ang mga oras.
Sa sobrang kalasinggan ng babae ay natambay ito, na agad naman nasalo ng ating bida. Kay, tawag ng ating bida nang nasalo niya ito, oh my. Muling tumitig ito, dapat ay ako, ang dapat gumawa ng responsibilidad. Mahina at seryoso, nasabi ng ating bida, responsibilidad. Para sa akin, ngayong gabi, para saan, lasing na sabi ng babae. At sa nahihilong diwa sa papikit nitong mata ay nakita pa niya ang ating bida. Oh, salamat, hanggang sa nawalang na ito ng malay sa kalasinggan. Lumipas ang magdamag, sa pagmulat ng kanyang mata. Nasaan ako, agad tuluyan idinilat ang mga mata nito. Nasa isang hotel ba ako, bulong nito, hinawakan nito ng dalawang kamay ang kumot, at sumilip sa ilalim nito. Ano, walang nangyari, bulong nito, agad napatingin ito sa nakatiklop na damit. Ha, isang sulat, agad tumayo ito at binasa. Nakatulog ka ba ng maayos, may pagkain na inihanda ko bilang isa serbisyo. Dapat masarap ang lasa, magpalit ka ng suot at sapatos sa loob ng bag na inihanda sa mesa, at pumunta sa interview sa address na nakasulat. Gagawa ko ng magandang salita para sa'yo, matapos mabasa ang sulat. Isang interview, no way, may trabaho na ba ako? Talaga bang tumatakas ako sa kawalan ng trabaho? Agad kumilos ito para pumunta sa lugar na binigay na address. Samantala sa gusali ng lore, ano ang mga fox na ito? Bulong ng babae, mukha kang bata para sa iyong edad. Sabi ng dalawang babae, si Manager Yu at si Dodohi. Tama, kaya payag ako sa sinabi nyo, nakangiting sabi ni Kay. You're hired, sabi ng dalawang babae. Ha? Gusto ko siya, ani. Hindi siya mukhang malihim, at mukhang hindi siya makikigulo sa aming CEO. Pwede ka naman magsalita ng casual, malamang madalas din tayong magkita. At balita ko tinulungan mo ang CEO nating, tama ba? Siguro, then definitely, mag-usap tayo ng casual. Hindi madaling kumuha ng empleyado ang aming CEO. Kaya hiniling niya na alagaan ka ng mabuti. Nice to meet you, I'm Yu Sera. My position is General Affairs Team Leader at Lore Investment Company. Ha? Oo, haha, ang ating CEO, ay mayroon good-tasted. Saan siya nakakita ng ganyang ka-cute na babae? Hindi ka naman mula sa isang club o kung saan man, diba? Hahaha, well. Natatawang sagot ni Kay, lumipas ang oras, gusto mo ba ng handbill? Ha? Anong ibig mong sabihin, CEO? Pasado na sa akin si Annie, ako din, sabi ng dalawang babae. What about you, Hanbyul? Magsisimula ka na bang magtrabaho? Ha? Magsisimula na ako kaagad, magtrabaho, ulit ng babaeng si Kay. Bilang bahagi ng aming mga benepisyo, magbibigay kami ng isang office tel, malapit sa kumpanya kasama ang isang sasakyan. Ano, isang bahay at isang sasakyan, napanganga na sabi ng babaeng si Kay. At ang iyong posisyon ay External Relation Team Leader. How about it, at magaling ka sa wikang banyaga, isinaalang-alang namin ang iyong karanasan sa trabaho sa ibang bansa. Ayos lang sa akin, pero ang alam ko, plano namin bayaran ka ng sweldo, nakatumbas ng isang team leader, malinaw ba? At kung hindi malinaw, mangyaring sabihin ka agad. Sagot ng babae, at may dagdag pa na iba't ibang allowance, ito ay dapat na halos kapareho, na isang director sa isang malaking korporasyon, ang iyong annual salary ay dapat na humigit kumulang 100 million won, napanganga sa gulat si Kay, wow, ang annual na salary ko, ay 100 milyon, hindi makapaniwala, sambit nito.